Akin iyon. Him. Isang report lang. Madaling pekain. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kanino talaga ang batang ito? Ang bata? Ay, anak ni Chinghe. Huwag kang magpakapal. Umalis ka. Walang kwenta. Naiinis ako sa pagtingin sa iyo. Shenyan, sa loob ng 10 araw, matatapos na ang 3 taong kasunduan. Kung sa loob ng 10 araw na ito, wala pa ring nabubuo sa tiyan ng anak kong babae, mag-impake ka na at umalis ka na. 3 taon na ang nakalipas. Para makapag-asawa sa matagal kong hinangaan, si Jiang Qinghe. Pumirma ako ng prenuptial agreement sa matandang Jiang na laging minamaliit ako bago kami ikinasal. Tumira ako sa pamilya Jiang bilang isang manugang na lalaki. Basta sa loob ng 3 taon, mapagbuntis ko si Qinghe, ang aming pag-aasawa ay mananatiling wasto. Kung hindi, automatikong maghihiwalay kami pagkatapos ng termino at ako ay aalis ng walang dala. Akala ko ito ang simula ng aming masayang buhay, pero hindi ko inasahan. Qinghe, Shenyan ha, sasabihin ko sa'yo. Ang gusto ko ay si Jiang Sichuan. Huwag mong isiping hindi ko alam na pinapunta siya ng tatay ko sa ibang bansa at ikaw ang pinapakasalan sa akin para lang kaming paghiwalayin. Ano naman kung ikinasal mo ako? Anong magagawa niyan? Pagkatapos ng 3-year agreement, ikaw, lumayas ka na sa harap ko. 4 na taon ng paghanga. 3 taon ng pag-aasawa. Qinghe, siya ang lahat sa akin. Paano ko siya makakalimutan? Pregnancy test result. Ibigay mo ito sa tatay ko. Paano ito nangyari? Hindi ko siya kailanman hinawakan. Malapit nang mag-expire ang kasunduan. Buntis na ako ngayon. Huwag kang mag-alala na mapapaalis. Pero, tayo? Shenyan, ang bata ay hindi talaga sayo. Ikaw ay isa lamang sa aking ama na hinanap na dekorasyon. Kahit ang aming si Jiang Sichuan, ang kanyang daliri ay hindi mo kayang pantayan. Kilalanin mo ang iyong katayuan. Kung gusto mong manatili sa tabi ko, dapat mong maintindihan kung ano ang dapat gawin. Sa loob ng 3 taong ito, iniwan ko ang Asia Pacific Investment Group President na katayuan. Sa tabi ni Jiang Qinghe, ginawa ko ang lahat para maging mabuti sa kanya. Sinabi niyang ayaw niya ng mga estranghero sa bahay, kaya't pinalitan ko ang lahat ng katulong. Inalagaan ko ng buong ingat ang kanyang buhay. Lihim na binigyan ang kanyang kumpanya ng pera at mga resources para lang masanay siya sa aking presensya, para makapagstay sa kanyang tabi. Pero ngayon, ito pala ang dahilan. Ang bata, sa kanya ba? Hindi mo dapat itanong iyan. Sina, hindi ba't nagluto ka para sa akin ng bamboo fungus soup? Kumuha ka ng isang mangkok. Kakain ako sa bahay ngayong gabi. Mainit ito. Hipan mo muna bago inumin. Ano? Pupunta na ako ngayon, hintayin mo ako. Ang tunog na ito, mula 3 buwan na ang nakalipas, ay madalas nang tumutunog. Sa tuwing walang pag-aatubili siya, naiiwan ako. Dapat ay alam ko na ito. Si Jiang Qinghe ay mahal lamang si Jiang Sichuan. Hindi niya ako minahal kailanman. Presidente Shen, para sa Jiang Group, Series B na 50 milyong puhunan, ayon sa iyong mga tagubilin, natapos na ang paunang due diligence. Ang kabilang panig na presidente, si Jiang Qinghe, makakatanggap ng imbitasyon sa pulong pagkatapos ng 3 araw. Itigil ang pagpopondo. Hintayin ang aking abiso. Sige. Tara, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin sa ospital. Para saan sa ospital? Gusto talaga ng tatay ko na. Magpa-DNA test tayo. Naayos ko na sa ospital. Handa na ang lahat. Tara na. Kuya Chichuan! Anong ginagawa mo diyan?
Bakit hindi ka pa pumunta para magpirma at kumpletuhin ang papeles? Huwag kang masyadong kabahan. Amniocentesis lang ito. Huwag mo akong masyadong isipin ng masama. Ang pagbubuntis niya para sa akin, sariling desisyon iyan ni Hehe. Hindi ko siya pinilit. Hoy, pero sa totoo lang, talagang dapat kitang pasalamatan kung wala kang naging panangga. Hindi papayag ang matandang lalaki na si Hehe. Datay magbuntis para sa akin. Matagal na kayong kasal, pero nagawa mong hindi siya hawakan kahit minsan? Hindi ko talaga inakala na nung gabing iyon, nang pumunta siya sa akin, iyon pala ang una niya. Lalo kung hindi inasahan na isang beses pa lang, nabuntis na agad. Nung gabing iyon, nang pumunta siya sa akin, sa leeg niya, may mga marka pa ng halik mo. May marka pa ng halik sa leeg mo. Nakayanan mo pang hindi siya hawakan? Ikaw talaga. Ika-100 at isang beses na. Ginawa ang lahat para akitin si Jiang Qinghe. Shenyan, nakasuot ka ng ganyan. Inaakit mo ba ako? Nagustuhan mo ba? Matagal ko itong inihanda. Aray, hanga talaga ako sa'yo. Talagang karapat-dapat kang tawaging bugtong na anak ng pamilya Jiang. Iba talaga ang lasa ng isang mayamang dalaga. Talagang iba. Hayop ka. Ha? Ano ang sinabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Shenyan, nababaliw ka na ba? Hinampas mo siya? Akala mo ba mabait ako sa'yo? Sobra na ang binigay ko sa'yo. Kuya Sichuan, ayos ka lang ba? Kuya Sichuan? Masakit ba? Anak, 3 taon ka nang nagpapasaway. Sa loob ng 3 taong ito, itinago mo ang tunay mong pagkatao at pumasok sa pamilya Jiang bilang manugang. At nag-invest ka ng napakaraming pera sa maliit na kumpanya ng mga Jiang. Kung wala ang puhunan mo, matagal na silang nabangkarote. Pinabayaan ko lang ang lahat ng iyon. Pero ngayon, oras na para umuwi ka. Matanda na ang lolo mo at hindi na maganda ang kalagayan niya. Bilang tanging tagapagmana ng pinakamalaking investment family sa Asia Pasipiko, kailangan mong gampanan ang responsibilidad mo. Hindi ka dapat magpatuloy sa pagiging sawi dahil lang sa isang babaeng hindi ka naman mahal. Siya. Alam ko na. Kuya Sichuan, aalalayan kita. Ayos ka lang ba? Mag-ingat ka. Sabihin mo sa grupo, yung 50 milyong investment sa Jiangxi, pwedeng i-withdraw na. Ano? Ibig sabihin, nagpasya ka nang bumalik? Ma, bigyan mo pa ako ng 9 na araw. Babalik na ako. Yang Qinghe, 4 na taong pagtatampo, 3 taong pagsasama. Sa huli, ako lang pala ang nag-iisang nagmamahal. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang gusto mo. Bibigyan ko ang iyong anak ng isang lehitimong pagkakakilanlan. Pero pagkatapos nito, hindi na kita sasamahan pa. Ano bang ginagawa mo't ang bagal-bagal mo? Bingi ka ba? Anong ginagawa mo rito? Sinusundo kita sa lumang bahay. Ngayong gabi, sa lumang bahay, may handaan para kay Sichuan. Bilang asawa ko, dapat kang sumipot. Ito, para sa'yo. Anong dapat mong sabihin pagdating ng oras? Dapat alam mo na yan. Halina, kung maganda ang ipinakita mo ngayon, yung pagbugbog mo sa kanya noon, pwede kong kalimutan yon. Hali, kumain na. Sichuan, alam kong mahilig ka sa hipon. Kumain ka ng marami. Shenyan, lumuhod ka sa harap ko.
Alam mo ba ang pagkakamali mo? Chichuan, may ilang bagay akong pampamilyang kailangang asikasuhin. Umuwi ka muna. Opo, Tito. Babalik ako sa ibang araw para dumalaw. Pa, samahan ko muna si Kuya Chichuan sabay na kaming aalis. Tara na. Shenyan, 3 taon na ang nakalipas, kaya kita pinili dahil nakita kong tapat ka at naniniwala akong maaakit mo siya. Pero ngayon, 3 taon na. Ano bang ginagawa mo, ha? Pagbalik lang ni Chichuan, agad-agad siyang lumapit. Chinge, ayon sa pregnancy test, 12 linggo ng buntis. Sakto, si Sichuan ay bumalik 3 buwan na ang nakalipas. Shenyan, sabihin mo sa akin, kanino ang batang ito? Sabihin mo. Yang Qinghe. Bago ang diborsyo, ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Akin iyon. Him. Isang report lang, madaling pekain. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kanino talaga ang batang ito? Ang bata? Ay, anak ni Qinghe. Huwag kang magpakapal. Umalis ka. Walang kwenta. Naiinis ako sa pagtingin sa iyo. Anong nangyari? Wala. Naayos na ba yung kay Papa? Mabuti naman. Sa mga susunod na araw, si Kuya Chichuan ay dito muna titira sa bahay namin. Kakalipat lang niya sa bagong bahay, wala pa siyang matitirhan. Oo nga pala, si Kuya Chichuan, ngayong gabi, hindi pa nakakain ng hapunan. Maghain ka ng merienda para sa kanya. Tandaan, dapat light lang. Kuya Chichuan, tikman mo ito. Paborito mong sweet and sour pork. Ito yung espesyal na recipe na pinag-aralan mismo ni Shenyan. Talaga? Subukan ko nga. Akala ko paborito ito ni Qinghe, kaya ko ito pinag-aralan. Nagpunta ako sa isang veteranong chef. Nagsilbi akong katulong sa kanya ng 1 buwan bago niya ako tinuruan. Ngayon ko lang nalaman, paborito rin pala ito ni Jiang Chichuan.
Ito ang nag-iisang bagay sa loob ng 3 taon na nagdadala ng magagandang alaala sa pagitan natin. Oy, ang aga-aga mo naman. Natulog ka ba ng maayos kagabi? Ako kagabi, hindi talaga ako nakatulog kahit isang saglit. Pagod na pagod ako. Oo nga pala. Narinig mo ba kagabi yung may sumisigaw? Kagabi? Ay naku! Ang lakas ng sigaw? Oy, ano to? SY at QH. Ginawa mo to kasama si Hehe? Hindi ko inakala na sentimental ka pala. Ibalik mo yan! Oy. Heto. Hindi ko sinasadya yon. Shenyan, anong ginagawa mo? Chinge. Chinge. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang yan. Magkakaroon pa tayo ng anak. Ayos lang. Umalis ka! Nagluto ako ng lugaw. Kakagaling mo lang sa operasyon. Kailangan mong kumain ng mga light na pagkain. Umalis ka na nga. Nawala na ang anak natin ngayon. Masaya ka na? Sinadya mo talagang ipagpalaglag ang anak namin ni Kuya Chichuan, kaya sinadya mong istorbohin ako para madulas ako. Kasalanan mo itong lahat. Tarantado ka. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Oo, ako nga. Kumusta siya? Paulit-ulit na naming sinasabi sa inyo, hindi pa stable ang fetus sa early stage ng pregnancy. Hindi talaga dapat magtalik. Pero kayo, kailangan pa bang may mamatay bago kayo tumigil? Chinge. Umalis ka na nga. Umalis ka. Layas. Ganyan-ganyan mo si Shenyan? Hindi ka ba natatakot na iwanan ka niya? Siya? Sobra siyang umiibig sa akin. Hindi niya ako kayang iwan. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako kayang iwan. Matulog ka muna. Akin na yan. Pwede ka nang umalis. Yang Ching-he. Huling beses na ito. Totoo. Huling beses na talaga ito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang bumalik? Bakit ka nandito na naman?
Paano nawala ang bata? Alam nating dalawa ang totoo. Yang Qinghe, huwag mo na akong ipagtabuyan. 3 taon na. Pagod na ako. Shenyan, ano ba ang pinagsasasabi mo? Ako ba ang pumilit sa'yo na pirmahan ang kasunduan? Kaya ngayon, tapos na ang 3 taong kasunduan. Kailangan ko nang umalis. Hintay! Hindi ka pwedeng umalis? Noon, ang Asia Pacific Group at Jiang Clan ang humiling na ikaw ang pumirma ng kasunduan. Kung aalis ka, ang Asia Pacific Group at Jiang Clan, paano na ang kasunduan nila? Aalis na ako. Sa hinaharap, ang mga bagay na ito ay wala nang kinalaman sa akin. Ginoo, narito na po tayo. Inihanda na po ni Madam ang pribadong eroplano. Handa na rin po ang online na pagpupulong ng mga pandaigdigang ehekutibo. Naghihintay na lang po kayo. Naghihintay na lang po kayo. Ano ang sinasabi niya? Shenyan, linawin mo muna bago ka umalis. Shenyan! Magandang araw po, Ginoo. Imposible. Isa lang siyang live-in son-in-law. Paano siya magkakaroon ng ganitong klase ng pagtanggap? Yang Qinghe. Hindi na tayo magkikita pa. Isang lalaking nakapangasawa lang. Paano siya magkakaroon ng ganitong klase ng pagtanggap? Siguradong may bago na siyang pinupuntahan. Nagpapanggap pa ngang parang totoo. Imposible. Hindi niya ako kayang iwan. Hehe, walang imposible. Nanatili lang siya sa Jiang para makipag-ugnayan sa mga makapangyarihan. Ngayong tapos na ang kontrata, lumipat siya sa iba. Normal lang yon. Chichuan, gusto kong mapag-isa muna. Umalis ka muna. Siya, magpahinga ka ng maayos. Ito, 3 beses sa isang araw, bago kumain. At ito naman, 2 beses sa isang araw, pagkatapos kumain. Sina nga, hindi mo naman maaalala yan. Ako na lang ang magbibigay sa'yo. Inumin mo ng maayos ang gamot, ha?
Kumusta, si Juan? Lumabas na ako ng ospital ngayon. Pwede ka bang sumundo sa akin dito? Alam mo naman, habang nagpapahinga ka, ako ang sumasalo sa trabaho mo. Hindi talaga ako makakaalis. Pasundo ka na lang sa driver, ha? Shenyan? Shenyan! Komportable ka ba? Okay naman. Salamat, Shenyan. Imbestigahan mo. Imbestigahan mo kung saan talaga pumunta si Shenyan. Hindi mahanap? Paano nangyari yon? Kung hindi mahanap, alamin mo kung saang sasakyan siya sumakay. Shenyan. Nauuhaw ako. Shenyan, nauuhaw ako. Ginoong Jiang, nahanap na namin ang lokasyon ng sasakyang iyon. Nasa Star China Grand Hotel. Shenyan. Hotel.
Shenyan, Bakit ka nandito? nakakalungkot ka talaga. Ganito pa ang ginawa mo. Jiang Qinghe, magpakarespeto ka. Ito ang nanay ko. Nanay, sumakay ka muna. Kakausapin ko siya. Kakalipas lang ng kontrata, naghanap ka agad ng iba. Ngayon, may inaampon ka pang nanay. May hangganan ka ba talaga? Alam pala ni Jiang na tapos na ang kontrata. Ano ang ibig sabihin ng pagpunta mo rito ngayon? Hindi kita pinayagang umalis. Kahit tapos na ang kontrata, wala pa ring saysay. Kung babalik ka ngayon, asawa mo pa rin ako, si Jiang Qinghe. Bumalik ka na. Tinatanggap pa rin kita. Ang grupo mo naman, may mag-aalaga rin? Di mo kailangang sumipsip sa iba. Nakakatawa naman po, Ginoong Jiang. Gusto mo ba akong bumalik bilang asawa mo? O bilang panangga mo kay Jiang Qichuan? O gusto mo ba akong maging katulong mo? Sa madaling salita, kung sasama ka sa akin, di kita pababayaan. Mas mabuti kaysa sumunod ka sa matandang babae na to. Hoy, itigil mo na ang lahat ng tulong sa pamilya Jiang. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang kapalit ng pananakit sa anak ko. Jiang Qinghe, 3 taon na. Akala mo ba nitong 3 taon? Hindi mo ako pinabayaan? Siyempre kaya kong. Pinapayagan mo akong manatili sa tabi mo. Iyon na ang malaking biyaya sa akin. Ganun ba? Pero ang gusto ko, hindi kailanman naging biyaya mo. Ang gusto ko ay pantay na pagmamahal. Jiang Qinghe. Tapos na tayo. Shenyan. Hoy, Kuya Sichuan. Ano? Hintayin mo ako. Pupunta na ako ngayon. Alam na. Uuwi na ako. Ang bilis-bilis mong patawag sa akin. Ano bang nangyari? Wala na. Nag-withdraw na ng pondo ang Asia Pacific Holdings. Lahat ng dati nating pakikipagtulungan, lahat ng proyekto, natigil na. Ano? Paano nangyari yon? Sino ba talaga ang nagtulak ng proyektong ito noon? Baka si Shenyan? Imposible. Wala siyang alam. Sa mga pulong lang siya sumisipot para magpakita lang. Hindi siya yon. Presidente Jiang, pinapatawag ka ni Chairman Jiang ngayon. Kung withdrawal lang ng Asia Pacific ang problema, kaya pa yan, may iba pa tayong mga proyekto. Kailangan lang nating paikutin ang pondo? Ayos na yon. Alam mo ba kung magkano ang ninakaw ni Jiang Qichuan sa kumpanya sa likod mo? Yung mga walang kwentang proyekto ng Peking kumpanya niya, nakapagpabaon na sa Jiang Group ng 30 bilyon. Kung wala ang puhunang ilalagay ng Asia Pacific Holdings, mababaon na sa utang ang Jiang Group. Hey, gusto kong magtayo ng sariling kumpanya. Alam mo naman, dito, hindi niya ako gusto. Kapag lumaki na ang kumpanya ko at naging matagumpay, magiging sandigan na kita. Susuportahan kita sa anumang gusto mong gawin. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, ang aming pamilyang Jiang, hindi babawiin ang puhunan mo. Imposible. Sinabi niya sa akin malaki ang kinita.
Paano ko napag-anak ang isang katulad mong tanga? Hey, Jiang Chichuan, Tito, lumuhod ka. Lumuhod ka. ayaw kong lumuhod. Ikaw? Ay, kaunting pondo lang naman ang inilipat. Kailangan bang magalit ng ganoon? Noon, ikaw, inilipat mo ang pondo ng aming pamilya. Hindi ba't dahil doon nagkaroon ng Jiangxi ng kasalukuyan? Bakit? Ang tagal na ng panahon ang lumipas. Nakalimutan mo na ang apelyido ko? Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ang anak ni King He. Akin yon. Sinadya kong magbuntis si Ching He. Matinding pagsisikap ang ginawa ko bago ko napalaglag yon. Ikaw? Ikaw? Ginoo. Ginoo. Tulong! May tao ba diyan? Nahulog si Ginoo. Ginoo. Ay, Kumusta na ang kalagayan ni Papa? kasalanan ko ang lahat. Sabi ng doktor, maliit ang tsansang magising si Tito. Hindi ito kasalanan mo. Papa, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maipapanatili ang Jiang Group. Presidente Jiang, may ilan pang partner ang nag-withdraw ng pondo. Pinapabayaran na rin tayo ng bangko. Kung wala tayong bagong pondo, baka tayo ay... Ang pinakamalaking investment company sa Asia Pasipiko, ang Asia Pacific Holdings, ay ipinahayag na ipinamana na sa nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Shen, si Shen Yan. Ayon sa balita, nag-aral si President Shen sa ibang lugar sa loob ng 3 taon at kamakailan lang bumalik. Pagkatapos bumalik, aktibo niyang pinagsama-sima ang grupo. Presidente Jiang, kung ang Asia Pacific Holdings ay magpapatuloy sa pag-invest sa iyo, Shen Yan. Paano naging siya? May appointment po ba kayo, ma'am? Wala po. Hinahanap ko po si Shen Yan. Kaibigan ko po siya. Pasensya na po, ma'am. Kailangan po ng appointment para makita si Jishin. Kaibigan ko po siya. Pwede po bang magpa-appointment? Sige po, ma'am. Pakita po ninyo ang proof of assets ninyo. Kung wala pong proof of assets, ordinaryong appointment lang po ang pwede. Aabutin po ng 3 taon bago kayo ma-schedule. Pasensya na po, ma'am. Ang assets ninyo po, hindi po umabot sa standard para sa appointment. Sa ngayon po, hindi ko kayo maaaring i-schedule. Shen Yan. Shen Yan. Shen Yan. Shen Yan. Shen Yan.
Shenyan! Shenyan! Nakuha ko na ang impormasyon. Bukas ng gabi, si Shenyan ay dadalaw sa charity banquet. Tiyak na makikita natin siya sa banquet. Miss Nan, Yung proyekto noong nakaraan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kailangan pang ipagpatuloy ang ating pakikipagtulungan. Tama. Shenyan! Pag-usapan natin. Boss Jiang, wala tayong pag-uusapan. Hindi ko inaasahan. 3 taon sa pamilya Jiang, ang manugang ng isang yaya, siya pala ang pinakamalaking pamumuhunan sa Asia Pasipiko, ang tagapagmana ng grupo. Shenyan, ang tibay mo talagang magtiis. Huwag ka nang magsalita. Jiang Chichuan. Dati, ayaw kong makipagtalo sa'yo. Ngayon, subukan mong guluhin ako ulit. Shenyan! Dahil sa ating 3 taon, Boss Jiang, tapos na ang 3 taong kasunduan. Quits na tayo. Maging mahinahon ka. Shenyan! Huwag mo akong baliwalain. Ano ba to? Huwag mo nang pakialaman. Sumama ka sa akin. Aalis na sila agad. Bakit sila umalis? Hindi ko alam. Sabihin mo, ano ang pag-uusapan? Shenyan, hindi ko naisip na hiwalayan ka, kahit tapos na ang kasunduan. Sana talaga manatili ka sa tabi ko. Huli na, Jiang Qinghe. Ngayon mo pa sinasabi to, ano pa ang saysay nito? Ako. Alam ko dahil kay Kuya Sichuan. Alam ko rin dati, sobra ako. Pero hindi mo naiintindihan. Iba ka sa kanya. Hindi ko talaga naisip na hayaang umalis ka. Ang pamilya Jiang ang may utang kay Kuya Sichuan. Gusto ko lang siyang bayaran. Paano ko siya babayaran? Magkaanak ako para sa kanya. Pagbigyan ang kanyang mga pagnanasa habang buntis. Kunin ang pera ng Jiangxi para punan ang kanyang pekeng kumpanya. Hindi. Ako. Dahil sa tatay ko kaya nawalan siya ng pamilya. Ang pamilya namin ang may utang sa kanya. Gusto ko lang. Ituring siyang pamilya palagi. Tungkol naman sa pagbibigay ng anak sa kanya at pagbibigay ng pera. Iyon ang kabayaran ko sa kanya. Pwede ka pa ring manatili sa tabi ko. Tama na, Jiang Qinghe. Nagkamali ako sa'yo. Gusto mo talagang makuha lahat, ano? Wala siyang pamilya. Matagal na siyang nagkaanak sa ibang bansa. 3 taon sa abroad, 2 anak. Hindi. Imposible. At saka, hindi naman ibig sabihin noon ng kahit ano. Ang problema ng pamilya namin, walang kinalaman sa Jiangxi. Hindi basta-basta pwedeng bawiin ang pondo sa Jiangxi.
Akala mo ba saan napunta ang pera ng Jiangxi? Ang Jiangxi ngayon, lubog na sa utang. Ano pa ang ipapasok kong puhunan? Gamitin ang pera ko. Para takpan ang butas ng kabit mo? Hindi. Hindi ganoon. Alam mo namang may problema siya sa pamilya mo, pero binigay mo pa rin sa kanya ang posisyon sa kumpanya. Talaga bang hindi mo alam ang ginagawa niya sa likod mo? Masaya ang buhay may asawa niya sa abroad. Akala mo ba kung bakit siya umuwi? Dahil ba mahal ka niya? Ginawa niya lang yun para maghiganti sa Jiangxi. Ang stroke ng tatay mo, may kinalaman din siya roon. Yang Qinghe. Ang nangyari sa Jiangxi ngayon, ikaw ang may kasalanan. Imposible. Nagsisinungaling ka. Imposible. Niloloko mo ako. Niloloko ba kita? Tingnan mo na lang. Malalaman mo. Narito na ang katotohanan sa harap mo. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Shenyan. Iimbestigahan ko ito. Huwag mong bawiin ang pondo para sa Jiangxi. Ang Jiangxi ay buhay na buhay ng tatay ko sa loob ng ilang dekada. Noong mahal pa kita, kusa kong ibinibigay sa iyo ang pera. Pero ngayon, hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. Ginawa lang niya ito para maghiganti sa Jiangxi. Ang stroke ng tatay mo, may kinalaman din siya doon. Yang Qinghe. Ang nangyari sa Jiangxi ngayon, ikaw ang may kasalanan. Kumusta? Imbestigahan mo kung anong mga proyekto ang hinawakan ni Jiang Sichuan simula nang pumasok siya sa kumpanya. Pati na rin ang mga ginawa niya sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Sino-sino ang mga nakasalamuhan niya, imbestigahang lahat ng mabuti. Noong inangkin mo ang pera ng pamilya namin, hindi ba't dahil doon nagkaroon ngayon ng Jiang Group? Baka matagal na masyado ang nakalipas, nakalimutan mo na ang apelyido ko. Oo nga pala, may isang bagay. Ang bata ni Qinghe, akin yon. Sinadya kong makipagtalik sa kanya. Naghirap ako ng husto para lang maipapalaglag yon. Ginoong Jiang. Ito ang marital status ni Vice President Jiang sa ibang bansa. Nakapagrehistro siya ng kasal, 3 taon na ang nakalilipas. 3 taon na ang panganay niyang anak na lalaki. Ito ang medical record mo na kinuha mula sa ospital. Tunay na dahil sa marahas na pakikipagtalik, kaya na miscarriage ang sanggol. At sa noong nasa ospital ka lahat ng proyekto sa ilalim ni Vice President Jiang, lahat ay naputol ng maaga. Inilipat ang lahat ng likidong pondo sa isang account sa ibang bansa. Kumusta? Chichuan. Puntahan mo ako. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Hey! Anong nangyari at hinahanap mo ako ngayong gabi? Naayos na ba natin si Shen Yan yung tangang yon? Magkano ang gusto niyang invest sa atin? Isang tagapagmana. Kahit isang tagapagmana, ulol din sa pag-ibig yon, di ba? Hehe, ikaw, makinig ka sa akin. Noon nasa ibang bansa ako. Nagkamali ako sa isang sandali ng kahinaan. Nagkaanak ako, pero ngayon, nakauwi na ako. Mahal kita talaga, kaya nga ako umuwi.
Hey, totoo, may account ako sa ibang bansa. Pero, pareho lang naman kung sa akin o sa'yo. Nakatago ang pera natin, di ba? May isang bagaga. Ako ang ama ng anak ni Chinghe. Sinadya kong makipagtalik sa kanya. Ang hirap kong pinagdaanan para mapalaglag yon. Ito? Paano mo ito ipapaliwanag? Hehe. Photoshop lang yan. Hindi yan totoo, hehe, makinig ka. Chinghe, maniwala ka sa akin, okay? Sadyang, ginawa lang yan sa computer. Akala mo ba talagang totoo ang sinasabi ko? Matagal na akong nagpapanggap. Ngayon lang ako nahuli. Sayang lang, maaga pa. Hindi pa naman tuluyang bagsak ang Jiang Corporation. Bakit? Napakabait sa'yo ng tatay ko. Ang pamilya namin, matagal ka naming tinustusan. Bakit mo ginawa ito? Mabait sa akin? Tinustusan ako. Limos yan, kahihiyan yan. Ang pamilya ninyong Jiang, ang nagpabagsak sa negosyo ng pamilya namin, ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang mga magulang ko. Tapos pinabuhay niyo akong parang pulubi sa ilalim ng bubong ninyo. Sa tingin mo ba, yung maliit na tulong na yun ay sapat para bayaran ng lahat? Ako. Hindi ko alam. Gusto lang naming bumawi sa'yo. Hindi mo alam. Siyempre, hindi mo alam. Prinsesa ka, malayang nabubuhay, tinatamasa ang lahat. Yung sinabi mong mahal mo ako, puro kasinungalingan lang ba yon? Siyempre, akala mo ba talagang mahal kita? Gusto ko lang malapit sa haligi ng Jiang Corporation. Kung hindi dahil doon, paano ako makikipagrelasyon sa'yo, ni hindi ko nga kayang pagbuntisin ka ng anak ko? Oo nga pala. Matagal kong tiniis ang pagkasuklam sa bawat paghipo ko sa'yo. Si Shen Yan lang, ang tunay na handang magbigay ng lahat para sa'yo ng buong puso. Jiang Chichuan, gago ka! Tigilan mo na yan. Malapit nang mawasak ang pamilyang Jiang. Malapit nang mamatay ang matandang lalaki. Dahil mabait ka naman, pirmahan mo na lang itong shareholder agreement. Baka sakali, bigyan pa kita ng pera para iligtas ang buhay ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ililipat ang mga shares. Hindi ko rin ito ipagbibili. Gin, Jiang. Ang bayarin sa ospital at gamot ay malaki na naman ang utang. Kailangan ninyong magbayad bukas sa pinakalate. Kung hindi, wala kaming magagawa kundi ipa-discharge ang tatay mo. Sige, alam ko na. Mag-iipon ako ng pera ngayon din. Paumanhin, Gien, Jiang. Lahat ng account sa pangalan ninyo ay na-freeze na po para bayaran ang utang ng kumpanya.
Ang credit card ninyong ito ay hindi na rin magagamit. Shen Yan. Bakit hindi ka na naman nagpayong? Paano kung magkasakit ka? Okay lang ako. Anong nangyayari? Hindi kaya nagkakasakit ka na? Okay lang talaga ako. Oh. Salamat ha. Ang ganda. Hehe. Sabi ng bangko, kung hindi pa rin mabayaran ang loan, kukunin na ang equity bilang collateral. Samantalang maibebenta pa ang equity, huwag mong sayangin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumirma ka. Magbibigay ako ng pera para mailigtas ang tatay mo. Umalis ka. Pumili ka, equity o buhay ng tatay mo. Ikaw ang bahala. Shen Yan. Miss na miss kita. Babalik ka. Umatras kayo. Umatras. Gusto kong makita si Shen Yan. Walang papapasukin. Sabihin mo sa kanya, ako si Jiang Qinghe. Papatanggapin niya ako. May utos na si Amo Shen. Walang papapasukin. Lalo na ikaw, Miss Jiang. Umatras. Umatras. Sabihin mo sa kanya. Umatras. Alis. Alis. Tuloy po kayo. Tara na. Alis na. Anak. Surprise. Nanay, paano ka nakarating dito?
Matagal ka nang hiwalay. Hindi ba dapat mong isipin ang iyong pag-aasawa? Si. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang binitawan iyon. Kung may angkop. Tiyak na iisipin ko iyon. Ito lang. Masyadong abala ang grupo. Wala masyadong oras. Makipag-ugnayan sa mga babae. Ay, mabuti. May isa pang bagay. Ang anak na babae ng titonan mo, dapat din matutong pamahalaan ang kumpanya. Ang titonan mo, alam mo, natatakot lang siya na nasa sariling kumpanya siya, hindi sapat ang pagsasanay. Kaya naisip na ipaubaya si Xiao Xue sa ilalim ng iyong pamamahala upang magsanay ng ilang panahon. Ingatan mo siyang mabuti. Walang problema, di ba? Nandito sa akin ang isang mayamang babae na mainit ang ulo. Kung sakaling magdusa siya ng kahit ano. Di naman ako papaluin ni G. Nan? No? Basta wag mo siyang pahihirapan. Ayos na yon. Xiao Xue. Pumayag na siyan. Halika na. Shen Yan, dapat turuan mo ako ng maayos pagdating ng panahon. Kung hindi, gagawin ko. Isusumbong kita sa tatay ko. Si. Alam na. Binibini. Ako ay isang mayamang babae. Pinapagawa mo lang ako ng mga gawaing bahay para sa'yo? Ikaw ang gustong maging sekretarya. Hindi kita pinilit. Pero hindi mo sinabing ang sekretarya ay kailangang mag-overtime kasama ang presidente. Gutom na ako. Sige, sige, sige. Ako ang may kasalanan. Tara, kain tayo para humingi ako ng tawad. Shenyan, Shenyan, Ano ang kailangan mo, President Jiang? Shenyan. Gusto kitang kausapin ng mag-isa. Sasakay na muna ako at maghihintay sa'yo. Hindi na kailangan. Wala kaming ni Jijiang na kailangang pag-usapang mag-isa. Kung may sasabihin ka, Jijiang, sabihin mo na lang ng diretso. May mahalagang bagay pa ayaw kailangang gawin. Kakain muna ako. Ah, yan. Ako ang may kasalanan dati. Nabulag ako noon. Nagtiwala sa maling tao. Ngunit ngayon, wala na akong mapupuntahan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Bakit ko pa tutulungan? Ito ang aming kasunduan sa paglilipat ng pag-aari ng Jiangxi. Nakapirma na ako. Basta tutulungan mo ang Jiangxi. Ang mga kasunduang ito sa pag-aari, lahat ay maaari kong ilipat sa iyo. Hindi ko kailangan ng mga ito. Ang Jiangxi ay hindi karapat-dapat na iligtas ko. Pakiusap. Pakiusap. Pwede ba? Shenyan, huwag kang maging ganito kalupit. Iligtas mo ang Jiangxi. Iligtas mo ang tatay ko. Sa mahabang panahon, hindi ka namin pinabayaan. Tama na, Jiang Qinghe. Pabayaan man. O hindi. Ayaw ko ng pag-usapan pa. Ang kinahinatnan ng Jiangxi ngayon ay dahil sa inyong mga pagkakamali. Hindi ko sinadya na pabilisin ang pagbagsak nito. Ginawa ko lang yon dahil sa ating dating pagkakaibigan. Shenyan, huwag kang maging ganito kalupit. Kung noon, hindi mo ako kayang saktan ng ganito. Noon, tuwing uuwi ka, ikaw ang nagluluto para sa akin. Hindi ganito ang trato mo sa akin noon. Jiang. Nakalimutan ko na ang mga nangyari noon. May bago na akong buhay ngayon. Huwag mo na akong gambalain. Umalis na tayo.
Miss Nan, bakit mo ako pinatawag? May kailangan ka ba? Ilang araw ka nang nag-aabang sa baba ng building ng grupo. Sa baba ng building ng grupo. Akala ko, gusto mo akong makita. O gusto mo siyang makita. Oh. Alam kong mali itong ginagawa ko. Ang paraang ito. Pero wala talaga akong magawa. Ayaw akong kausapin ni Shenyan. Ako. Miss Nan, tulungan mo naman ako. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Sobra-sobrang pagmamahal ko kay Shenyan. Jiang Qinghe, nakakatawa ka talaga. Sabi mo mahal mo siya. Ibig sabihin ba yon nung pinahiya mo siya sa kasal ninyo? O yung 3 taon ninyong mag-asawa, ayaw mong makipagtalik sa kanya, pero nabuntis ka pa ng iba, at pinagmanahan mo pa siya? O yung nung pinagalitan siya ng tatay mo, nanood ka lang ng walang imik? Yan, hindi pagmamahal yan. Pagiging makasarili yan, ugali, ayaw mong tanggapin. Ayaw mo lang tanggapin na yung taong dati mong inaapi at sunod-sunuran sa'yo, ngayon ay mas mataas na sa'yo. At ikaw na lang ang tumitingala sa kanya, ang katotohanan. Ako. Hindi gano. Wala kang alam talaga. Ano bang pinagsasabi mo dito? Mahal ko siya. Hindi ganyan ang pagmamahal. Maayos na ngayon si Shenyan. Ang pagsisisi mo? Paulit-ulit mo lang siyang ibinabalik sa putik ng 3 taon na ang nakalipas. Kung may konting pagmamalasakit ka sa kanya, itigil mo na yung sinasabi mong pagmamahal at tuluyan kang mawala sa mundo niya. Narito ang pera. Kahit hindi nito mapunan ang butas ng Jiangxi, makakatulong ito para sa gastusin sa ospital ng tatay mo. Miss Jiang, mag-ingat ka. Sandali. Pirmahan mo na itong kasunduan. Wala akong utang sa'yo. Ang bagay na ayaw na ni Shenyan, ipambayad mo na lang sa bangko para sa iyong utang. Bayad para kay Jiang Guoqing. Bed 6. Sige, kumpleto na ang bayad. Aayusin namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. President Jiang, nahanap din kita. Vice President Jiang, tumakas si Vice President Jiang. Pinapapunta ka ng board sa opisina. A. Nang magkaroon ng problema ang grupo, agad-agad namang bumili si Vice President Jiang ng maraming shares ng mga direktor at ibinenta kay Jing Li. Qinghe, kami ay pinagmasdan ka naming lumaki. Ngayon, ang kumpanya dahil lang sa isang Jiang Qichuan at ginulo ang buong grupo. Ngayon, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. At pinapabayaran pa tayo ng bangko. Ano na ang gagawin natin? Ang pinaghirapan naming mga nakatatanda, winaldas ninyong lahat. Una, gamitin muna ang shares bilang sangla. Ang iba pa, ako na ang bahala mag-isip ng paraan. Tumawag ka at imbestigahan mo. Saan tumakbo si Jiang Qichuan? Sige, kailangang mahanap siya. Ayon sa balita, ang dating dark horse ng industriya, ang Jiangxi Group, ay pumasok na sa proseso ng pagpapabangkarota at paglilinis. Ang Asia Pacific Holdings ay naghain ng karapatan sa prioridad na pagbabayad para sa ilang ari-arian sa proseso ng paglilinis. Ang hakbang na ito ay itinuturing na huling paghiwa sa natitirang halaga ng Jiangxi.
Tita, bakit ka na pa rito? Ang tagal na ng mga araw. Kamusta ka rito? At kay Shenyan, kumusta na ang progress? Ay naku, anong kumusta na? Nagtatrabaho talaga ako rito. Sige na, wag na kitang asarin. Mukhang normal naman si Xiaoyan. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanya, hindi pa siya nakaka-move on. Alam ng tita, matagal mo na siyang gusto mula pagkabata. Pero wala talagang magagawa ang tita para sa'yo. Ang mga bagay na ganito. Kailangan ni Shenyan mismo ang makamove on. Tita, alam ko, si Shenyan, dati nang naghirap. Hindi ko siya pipilitin. Tulad niyang mabuting tao, ang makasama ko lang siya. Sapat na yon. Chinghe, kumain ka ng gulay? Halika. Chingge, ngayon ang anniversary ng kasal natin. Noong nakaraang taon, may nangyari, kaya hindi tayo nakalabas. Kung hindi ka masyadong busy ngayon, pwedeng maglibot tayo? Chinghe, subukan natin to. Ayoko! Ang dumi-dumi! Gawa tayo ng isa, para may maging souvenir. Bihira ka lang sumama sa akin. Samahan mo na lang ako. Sina? Malakas na pandikit. Pandikit lang. Ayos na yan. Pandikit lang. Ayos na. Gusto ni Chinghe ng maligamgam na tubig. 65 grado ang tamang-tama. Pihikan kumain si Chinghe. Dapat araw-araw uminom ng bitamina. Ayaw niya ng tabletas. Kailangang durugin at ilagay sa sabaw. Shenyan, bakit kahit wala ka na, pinapahirapan mo pa rin ako? Kumusta? Ang iyong sangla ay nasa proseso na ng pagbenta ng bangko. Kailangan mo nang lumipat agad. How? Ginoong Jiang, aalis na rin po ako. Wala po akong nahanap na balita tungkol kay Vice President Jiang.
Kape mo, Ginoong Shen. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Okay lang. Secretary Nan, ang serbisyo mo sa paghahain ng tsaa at kape? Hindi pasado ah. Kailangan mo pang mag-retake. Basang-basa na rin ang pantalon ko. Kailangan kong magpalit ng damit. Di naman pwedeng ganito ang suot ko sa pulong. Ikaw na ang magpalit. Aalis na muna ako. Para mag-sorry, treat kita ng masarap mamayang gabi. Bakit hindi ka pa umuuwi? Overtime na tulog. Walang overtime pay yan. Aalis na ako. Nalito ako, nalito. Hindi ako nandito para mag-overtime. Nandito ako para maghatid ng pagkain. Upo ka. Nakita kong sobrang seryoso ka sa trabaho, kaya di kita ginambala. Ito yung, ako, gawa ng nanay ko. Kahit hindi maganda ang itsura, pero yung lasa, siguro. Sakto lang. Tikman mo nga. Kumusta ang lasa? Masarap. Pero may kakaibang pag-aasim ang sabaw. Hindi dapat ganun. Nung ginagawa ko, di naman ako naglagay ng maraming asin. Titikman ko. Ang alat! Kain na lang tayo sa labas. Tuloy po kayo sa loob. Anong tinitignan mo? Pwede ba siyang tingnan ng ganyan? Magtrabaho ka na nga. Servidor. Allergic siya sa mangga. Alisin mo na tong ulam na to. Matamis ba? Ito ang paborito mong maliit na mangga. Matamis.
Bakit ka laging kumakamot ng kamay? Hindi ba madumi yan? Hindi, wala yun. Ikaw na lang ang kumain. Maghuhugas lang ako. Okay na. Hindi ba't nagugutom ka? Kain ka na. Lalamig na yan. Tama ba? Ang galing ng paraan mo, Jiang. Nang walang labanan, nalutas mo na ang malaking problema ng pamilya Jiang. Sobra naman ang papuri mo, Jilly. Simple lang, ang pamilya Jiang, mula matanda hanggang bata, mga tanga. Lalo na yung matandang yun, ilang salita lang ang sinabi ko, napasok na sa ospital. Ang hina talaga. Talagang bulag at tanga ang matandang Jiang na yon. Matagal niyang pinalaki, pero taong walang utang na loob ang lumaki. Ginawa ko lang sa kanya. Ang ginawa niya sa akin. Pero parang totoo naman ang nararamdaman ni Jiang Qinghe para sa'yo. Ganito ang trato mo sa kanya. Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya? Isang tangang babae lang. Natatakot ako sa kanya? Wala akong pakialam kung magkatulad ang kahihinatnan niya at ng ama niya. Maganda naman si Ging, Jiang. Sa mga nakaraang taon, nakatikim ka na rin, di ba? Kumusta naman ang lasa? Ay, meron akong isang video ni Geng Jiang. G. Lee, gusto mo bang panoorin? Ang sarap talaga. Jiang Chichuan. Jiang Chichuan, ang tagal kitang hinanap. Jiang Qinghe, pinatawad kita. Hindi kita pinag-initan. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang gagalaw. Lakad. Halika, baka ka maginaw. Ikaw rin. Jiang Qinghe, ngayon mo lang nalaman kung gaano siya kabuti. Huwag mong kalimutan kung paano mo siya tinrato noon. Hindi na siya babalik. Tumahimik ka. Ha ha ha. Pwede kang tumawag sa pamilya o kaibigan para magpiyansa. Magbayad ka lang ng multa, hindi ka ikukulong. Tara na. Umuwi na tayo. Tara na. Wala akong mapatawag para magpiyansa sa akin. Tatanggapin ko ang pagkakakulong. Lakad. Huy Binibini, nagluluto ka ba o nakikipaglaban? Ano ba alam mo? Ito ay bagong paraan ng pagluluto. Ako na ang bahala. Ako na lang talaga. Hintayin mo na lang kainin. Alam mo ba, Shenyan, masaya akong panoorin kang magluto kaysa pumunta sa kahit anong mamahaling restaurant. Chinge, maupo ka muna at magpahinga. Malapit nang maluto ang mga ulam. Ay naku.
Pwede bang wag kang palaging nag-iikot sa kusina? Wala ka bang ibang ambisyon? Talagang hindi mo kayang pantayan si Jiang Sichuan. Ginoong Jiang, ganyan nga po ang nangyari sa buong sitwasyon. Sa ngayon, ang Jiangxi ay nasa proseso na ng bankruptcy liquidation. Si Young Master Jiang at si Jiang Sichuan ay nasa presinto. Jiang Sichuan, saksakan ka ng sama ng loob. Hindi ko inakala na ang aking pagiging mabait noon ang magiging dahilan para maghirap ng ganito si Qinghe. Nasaan si Shenyan? Bakit wala si Shenyan sa tabi niya? Na-expire na ang kontrata ni Shenyan, kaya hiniwalayan na niya si President Jiang. At siya pala ang tagapagmana ng Asia Pacific Holdings Group. Bumalik na siya ngayon sa Asia Pacific. Ano? Si Shenyan? Tagapagmana siya ng Asia Pacific? Maghanda ka ng isang wheelchair para sa akin. Bilis. Hoy, Shenyan. Tara na. Shenyan. Shenyan, ha? Alam ko na ang lahat. Anak ka pala ng Asia Pacific Holding Group. Anak ka, bakit hindi mo sinabi noon? Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, kailangan mong tulungan ang pamilyang Jiang na malampasan ang krisis. Payag ako na magbalikan kayo ni Qinghe. Ito ang aming pamilyang Jiang na heirloom na jade pendant. Kung matutulungan mo kaming makaraos, ipapamana ko sa iyo ang jade pendant na ito. Ikaw pa rin ang magiging mabuting manugang ng pamilya namin. Mabuting manugang. Ginoong Jiang, paano mo nga ba sinabi sa akin noon? Sabi mo, ang tanging halaga ko ay ang magkaanak kay Jiang Qinghe. Ang katayuan ko ay hindi karapat-dapat sa inyong heirloom na jade pendant. Ngayon, ibibigay mo sa akin. Ayaw ko na. Ang jade pendant na ito ang simbolo ng leader ng aming pamilyang Jiang. Ikaw ang asawa ni Qinghe. Sa prinsipyo, dapat itong ipasa sa iyo. Pero ngayon, ang tanging halaga mo ay ang pagpapadami ng lahi ni Qinghe. Ang katayuan mo ay hindi karapat-dapat dito. Si Jiang Sichuan, magaling naman siya. Kung hindi lang sa problema sa kanyang pagkakakilanlan, hindi kita hahanapin. Magpakita ka ng maganda. Sikapin mong ang pamilyang Jiang ay magkaroon agad ng maraming supling. Baka sakali, ang magiging anak mo at ni Qinghe ay magtagumpay balang araw at maaaring magmana ng jade pendant na ito. Ang ginawa ko sa iyo noon, karapat-dapat lang na hindi mo tulungan ang pamilyang Jiang. Ngayon, nabangkarote na ang pamilyang Jiang. Ito na siguro ang kabayaran sa hirap na dinanas mo. Pero, maaari bang, sa ngalan ng dating relasyon natin, ay tanggapin mo si Qinghe? Lumaki siyang mayaman at minamahal, hindi sanay sa hirap. Panghuli, mag-asawa kayo ng 3 taon. Ngayon, nasa kagipitan siya. Kailangan mo siyang tulungan. Kailangan mong gawin ito. Hindi ako responsable sa pagbagsak ng pamilyang Jiang. Si Jiang Qinghe, wala na akong kinalaman sa kanya. Huwag kang maging ganito kasama. Asawa mo pa rin naman siya ng 3 taon. Hindi tumatanggap ng interview si Ginoong Shen. Pakiusap, magsalita ka na. Huwag kang maging ganito kabrutal. Siya pa rin ang naging iyong asawa sa loob ng 3 taon. Ayaw magpa-interview ni Ginoong Shen. Sabihin mo, Shenyan, si Qinghe, siya ay nagpalaglag pa ng isang anak para sa iyo. Huwag mong gawin to sa kanya. Huwag mong gawin to sa aming Jiangxi. Ito talaga ang layunin mo, di ba? Sinadya mong anyayahan ang mga reporter, samantalahin upang ilabas ang aking koneksyon sa Jiangxi. Pinilit mo akong tanggapin si Jiang Qinghe.
Narito ang ulat. Matapang kang magsabi, hindi ikaw ang tunay na ama. Ikaw, traidor, dinaya mo ang damdamin ni Qinghe. Sinadya mong sirain ang Jiangxi. Mamamatay kang masama. Isang papel na ulat lamang. Mga lugar na pwedeng pikein ay napakarami. Hindi ba ito ang iyong sinabi noon? At ako, sa pamilyang Jiang, sa 3 taon, ay dumanas ng hirap kung paano ako tratuhin ni Jiang Qinghe noon. Hindi mo ba iniisip na sa aking kamay ay walang ebidensya? Ang ginagawa mo ngayon ay magdudulot lamang ng pagkamuhi kay Jiang Qinghe ng lahat. Hindi na muling babangon. Ikaw. Ano to? Nagsusuka ng dugo. Bakit? May namatay na. Mayroon ng headline sa pahinang una bukas. Malaking balita to. Ginoong Jiang, Masama ang nangyayari. Ang iyong ama ay kritikal at dinala sa emergency room. Ang tagapagtatag ng Jiang Group ay nagwala sa Asia Pacific Holdings. Ayon sa mga ulat ng media, sinabi ng tagapagtatag ng Jiang na ang bagong pinuno ng Asia Pacific at ang kanyang anak na si Jiang Qinghe ay may 3 taong pagsasama. Walang malinaw na tugon ang Asia Pacific Holdings. Nagpalaglag pa siya ng bata dahil sa'yo. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Hindi mo kami pwedeng ganyanin, ang pamilya Jiang. Nurse, nasaan na ang tatay ko? Nasa operating room po si Mr. Jiang, inooperahan. Maaari po ba kayong magbayad muna? Yung naghatid sa kanya dito, operasyon lang ang binayaran. Kung magiging matagumpay ang operasyon, kailangan pa ng malaking halaga para sa susunod na gamutan. Bayaran mo muna. Sige, mag-iipon ako ng pera ngayon din. Hindi ka pwedeng pumasok. tingnan mo to. Kunan mo. Pakisali po sa aming interview. Huwag kayong magsiksikan. Shenyan, nagkamali ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ang buhay ko. Iligtas mo ang buhay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Shenyan, kung ililigtas mo lang ang tatay ko, pangako ko, sa hinaharap hindi na kita guguluhin. Huwag kayong magsiksikan. Shenyan, nakikiusap ako. Makipagkita ka sa akin. Isang beses lang. Hindi pa naaayos yung nangyari kaninang umaga. Kung makuha ka ulit ng media, lalala ang issue sa publiko. Hindi maganda yon, di ba? Magaling naman ang team namin. Ako na ang bababa para ayusin ito. Wag. Papasukin mo siya. Siya? Talagang magkamukha kayong mag-ama. Sabihin mo, ano pang panlilin lang ang gusto ninyong gawin? Hindi ako. May sakit ang tatay ko. Malapit na siyang mawala. Kailangan niya ng malaking halaga para magpagamot. Wala na akong pera. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang makahiram ng kaunting pera? Basta, papahiramin mo ako ng pera. Kahit gawin mo akong alila, payag ako. Kahit magpirma ako ng kontrata ng pagkaalipin, gagawin ko. Yang Qinghe, anong karapatan mo ngayon para makipagnegosasyon sa akin? Alam kong hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Pero ngayon, ikaw lang ang pwedeng magpahiram sa akin ng pera. Ang pera? Pwede namang ipahiram sa'yo. Maging, hindi mo na kailangang bayaran. Kailangan mo lang aminin sa publiko na ang bata ay kay Jiang Sichuan, na ang pagkalaglag ay paninirang puri mo lang sa akin. At aminin na ang tatay mo ang may pakana ng lahat ng ito laban sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ito, huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Shenyan, Ano? Ayaw mo? Ginamit ng tatay mo ang opinyon ng publiko para bigyan ako ng malaking problema. Pinapanghihingi ko lang sa'yo na magsabi ng totoo. Ganoon ba kahirap yon? Shenyan, pwede akong humingi ng tawad.
Pero matanda na ang tatay ko. Dahil sa dating pagkakaibigan natin, bigyan mo naman ng konting dignidad ang tatay ko. Pwede ba? Pagkakaibigan? Mayroon ba tayo niyan? Kahit hindi mo linawin, marami akong paraan para ayusin ito. Pero ang pera, kailangan na ni Miss Jiang na humiram sa iba. Paumanhin, Miss Jiang. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ikaw, huwag ka nang mag-ipon pa ng pera. Tatay. Tatay. Gising ka. Ako si Chinghe. Tatay. Ako si Chinghe, no? Gising ka na. Kakagaling lang niya sa operasyon. Hindi nagpahinga ng maayos at umalis ng walang paalam sa ospital. Bigla ang pagbabago ng emosyon. Nagdulot ng muling atake sa utak. Ginawa na namin ang lahat. Papa, ako si Chinghe, no? Ah! Shen Yan. Ikaw na lang ang natitira sa akin ngayon. Ikaw ang pinakamahal sa akin. Hindi ko na kayang mawala ka pa. Iniisip pa rin yung nangyari kanina. Wala. Nalulungkot lang ako para sa sarili ko. Dati ako, ang tanga-tanga ko talaga. Wala naman. Siyang hindi makilala ang peke sa tunay. Kung ako, hindi ko kayang saktan ka. Ginoong Jiang. Baba ka na. Ayoko. Wala nang mga insekto. Ayoko. Natatakot ako. Pinakabagong balita. Ang kaso ng pagkalugi ng Jiang Group ay nagsimula ng paglilitis ngayong araw. Ang nasasakdal na si Jiang Sichuan ay nahatulan ng pagnanakaw sa tungkulin, pangungupit ng pondo, at panloloko sa negosyo. Sa pagsasama-sama ng mga kasalanan, siya ay nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo. Okay lang. Lumipas na ang mga nangyari noon. Sa hinaharap, ako ang sasamahan sa'yo. Tara, dadalhin kita sa isang lugar. Noong bata pa ako, tuwing malungkot ako, dito ako palihim na tumatakbo. Para lang tumingin sa dagat. Parang lahat ng problema ay nahuhugasan. Ano? Malungkot ka ba ngayon? Hindi. Dinala lang kita dito para magpahangin, para maaliw. Ang isang maliit na puso na natakot sa insekto. Ayos ka lang ba? Parang naipit ang paa mo ah.
Shen Yan. Ha? Masakit pa ba? Hindi na masakit. Salamat. Salamat saan? Salamat sa pagmamasahe mo sa paa ko. 3 taon kong minasahe ang paa ni Jiang Qinghe, ni minsan hindi siya nagpasalamat sa akin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na banggitin yon. Okay lang. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagtulong mo sa akin na makalimot. Shen Yan. Mahal kita. Alam ko. Alam kong hindi ka pa handa na magsimula ng bagong relasyon. Pero okay lang. Nandito lang ako palagi para sa iyo. Maghihintay ako sa iyo. Sobrang mahal na mahal kita. Matagal na kitang mahal. Tang, syempre naman alam ko yan. Pero ang ganitong bagay, paano pwedeng babae ang mauuna? Nan-feng shui, pakakasalan mo ba ako? Oo, pakakasalan kita. Shen Yan. Shen Yan. Shen Yan. Alam kong nandito ka. Talagang mahahanap kita. Naalala mo pa ba? Ito yung lugar kung saan tayo unang nagkita. Talagang madaling makalimot ang mga taong tulad mo, Ginoong Jiang. Ang unang pagkikita natin, hindi talaga dito. Shen Yan. May dala ako para sa'yo. Paborito mong bulaklak. Alam mo naman, wala akong masyadong pera ngayon. Ito na ang pinakamagandang bulaklak na maibibigay ko sa'yo ngayon. Kaya pala, sa loob ng 3 taon ng pag-aasawa, hindi mo man lang nalaman, Ginoong Jiang, na allergic ako sa pollen. Ano ang pakay mo, Ginoong Jiang? Shen Yan. Pwede ba tayong mag-usap ng magkayakap? May mga sasabihin ako sa'yo. Pasensya na. Wala akong gustong pag-usapan sa'yo. Shen Yan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ngayon ko lang naunawaan ang sarili kong puso. Ikaw lang ang nasa puso ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede pa tayong maging tulad ng dati. Tulad ng dati? Paano? Ikaw ang nasa ibabaw. Ako'y tinatawag mo kung kailan mo gusto. At itinataboy kapag ayaw mo na. O parang isang limos lang. Paano? Gagawin mo akong ama ng anak mo sa ibang lalaki? Hindi. Hindi ganoon. Mahal na mahal kita. Nung hindi ka kumakain ng hapunan, ako ang nag-uwi para sa'yo mula sa labas. Gusto mong gumawa ng ceramic na palamuti, kahit madumi, sinamahan pa rin kita. Ang sinasabi mo ba ay yung kinainan ninyo ni Jiang Sichuan at yung mga tirang pagkain ang dinala mo para sa akin? Oo, yung ceramic na palamuti na pinakiusapan kitang samahan ako, na parang basura mo lang itinapon sa sopa. Shen Yan. Shen Yan, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa hinaharap, tiyak na ibubuhos ko ang buong puso ko sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Paalisin mo ako? Ayoko. Dati, mahal na mahal mo ako. Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal ngayon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Shen Yan. Hayaan mong pagbayaran ko ang lahat. Ngayon, ganyan ka na lang magmakaawa sa akin. Hindi dahil mahal mo ako, dahil kaya kong bigyan ka ng magandang buhay. Nakakatawa talaga. Jiang Qinghe. Ganoon pa rin ang pagiging makasarili mo. Hindi. Hindi ganoon. Kung ako ngayon ay ang mahirap na binata noon, mahal mo pa rin ba ako? Kaya tinanggihan mo ako. Ay para lang makasama siya. Oh, Shen Yan, sinasabi mo pa akong makasarili. Sa tingin ko, ganoon ka rin. Kung siya, ay hindi ang anak na babae ng Southern Group, sasamahan mo ba siya? Kung hindi, ano ang karapatan mo para mahalin siya?
Saan ka kumuha ng mukha para mahalin siya? Mahal ko siya. Dahil karapat-dapat siyang mahalin. At ikaw? Ay hindi karapat-dapat. Ayon sa balitang chismis, si Shen Yan, ang pinuno ng Asia Pacific Holdings, at si Nan Fangshui, ang anak na babae ng pamilyang Nan, ay magkasamang dumalo sa isang tech forum ngayong araw. Malapit ang loob nila sa isa't isa, parang malapit ng magpakasal. Peke iyan. Puro peke. Kung wala lang si Nan Fangshui, kung wala lang yung anak na babae ng pamilyang Nan, dapat ako ang katabi ni Shen Yan ngayon. Dapat ako. Dapat sa tabi ko siya palagi. Nan Fangshui. Sandali lang ha, uuwi muna ako para kumuha ng gamit. Sasamahan kita. Huwag na, dito ka lang maghintay sa akin, ha? Sige, bilisan mo't bumalik ka agad. Bakit hindi pa siya bumabalik? Tumawag ako, hindi naman sinasagot. Shen Yan, hinahanap mo ba yung bago mong kasintahan? Jiang Qinghe, ikaw ang kumuha kay Nan Fangshui. Oh, pwede na ba tayong mag-usap? Oh, siya nga pala. Huwag kang tatawag ng pulis ha. Baka kasi pag natakot ako, si Binibining Nan, baka hindi maganda ang mangyari. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo siyang makita? Hanapin mo ako. Nandito ako sa bahay natin. Naghihintay. Jiang Qinghe! Hoy! Yang Qinghe! Nandito na ako, huwag kang lalapit. Kumalma ka. Sabi ko tumigil ka. Hinay-hinay lang. Tumigil ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon na, agad-agad. Hiwalayan mo siya. Tapos balikan mo ako. Tapos ipahayag sa publiko na ang Asia Pacific Group at ang Jiang Corporation ay magsasanib na. Sa akin ka magpakailanman. Lahat ng ito ay akin. Kumalma ka. Kung hindi ka sasang-ayon sa akin, sisiraan ko ang mukha niya ngayon din. Tapos papatayin ko siya. Pagkatapos siyang patayin, sa akin ka pa rin. Jiang Qinghe, kumalma ka. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano na ang nangyari sa'yo? Halos hindi na kita makilala. Ang Jiang Qinghe noon ay hindi kailanman mananakit ng inosente. Noon?
Hindi na tayo makakabalik sa dati. Kayong lahat ang nagtulak sa akin dito. Ikaw ang unang umalis sa akin. Siya ang kumuha sa'yo. Walang nagtulak sa'yo. Ikaw, paulit-ulit kang pumili Jiang Sichuan. Pinili mong itulak ako palayo. Chinge, ilapag mo ang kutsilyo. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagkakamali. Shen Yan. Wala akong kasalanan. Binabawi ko lang ang lahat ng sa akin. Mahal kita. Bakit hindi mo maintindihan? Mahal kita. Si, kumalma ka. Pakawalan mo muna siya. Tayo. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Si, pwede kong payagang pakawalan siya. Kunin mo ang cellphone mo ngayon. Mag-record ng video at i-post mo online. Sabihin mo, yung mga balitang pinalabas ng tatay ko noon, lahat iyon ay totoo. Ngayon na, agad-agad, balikan mo ako. Hiwalayan mo siya. At sabihin mo na niligawan ka niya. Ako lang ang mahal mo. Ako lang ang minahal mo. Yang Qinghe, hindi na tayo makakabalik. Bakit mo kailangang gawin? Yang Qinghe, hindi na tayo makakabalik pa. Bakit mo kailangang gawin ito? Shen Yan, nakalimutan mo na ba? Mahal na mahal mo ako noon. Tingnan mo, noong dati tayo. Ang ganda ng samahan natin noon. Shen Yan, huwag. Huwag kang gumawa ng anumang bagay na ayaw mo. Ah! Sa ospital. Shen Yan. Mahal kita. Shen Yan. Paumanhin. Nagkamali ako. Xiao Shui. Kasalanan ko lahat ito. Pasensya na. Basta gusto mong gumising, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Xiao Shui. Xiao Shui. Narinig ko lahat kanina. Totoo bang kahit ano ay gagawin mo para sa akin? Oh, Pwede mo ba akong halikan? alam mo ba? Akala ko mawawala ka na. Sa akin, yung takot na nararamdaman ko, ayokong maranasan ulit iyon.